Examination of OBP 2023 confidential funds documents to continue, sabi dito. BP trial day 12. Kanya ko pala hindi mabasa, andilim. Kung merong andilim, siguro dahil Objection, Your Honor. Objection na niya? I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the content of the documents more than what is shown. Rinan Piatos, mas malaki, 110,000. Information ang binili. Tapos, si Nova Santos, 85,000. Various goods naman ang pinurchase. Ang matindi po itong si Miko Harina, 295,000 purchase supplies. Janice Marie Revilla, 7,000 information. In the afternoon, Wamil Flag, the non-compliance of the OBP. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Tapos na tabi ka mo. Ako girarayan sa indong amigo si Dante Maravillas. Day 12, ibigay ko na sa inyo ang kwento. Examination of OBP 2023 confidential funds documents to continue, sabi dito. BP trial day 12. Ayan ang expected natin at kahapon ang daming mga na-discover. Pero alam na natin yon. Ang dilim, pikit, yung pikit bago ko yun marinig. Ang alam natin, yung pinaka-popular, si Mary Grace Piatos. Sabi dito, the House Prosecution Panel will continue its direct examination of the confidential funds na ginamit po ng Office of the Vice President in 2023 on Tuesday. Ngayong araw na to, 12th day of Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Ngayon, pinapalabas ng mga DDS mga kababayan na ginawa ng trap, trinap daw ng mga kababayan ng ating Pangulo, si Sara, kaya binigyan ng confidential funds. Kasi, base sa hearing po, lumabas na si Sara lang ang may confidential funds. Humingi kasi. Binigyan naman po ng ating Pangulo. Kasi test of character. Lumabas doon sa hearing sa si Leni Robredo. Wala niyan. Kaya walang inaudit yung witness. Wala man niya. Si Sara lang ang mayroon. Napakatalino ng ating Pangulo. Kasi Vice President niya na mag-aambisyon na maging presidente. So ang ginawa niya, a test of character. Binigyan niya ng pera. Confidential fund. Sa tingin ngayon ng mga DDS, it is a trap. Sabihin na ninyo kung ano isipin ninyo. Pero kung yun ang iniisip ninyo, bala kayo. The trial will pick up where it left off on Monday with Commissioner Auditor Roderick Wamil at the witness stand verifying making observations on the documents submitted after the use of confidential funds by the OBP in 2023. Wamil, who previously served as COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office Auditor, was among those who audited Duterte's confidential funds, not only in the OBP but also at the DepEd when she was secretary. Lahat mali yung paggamit. Kung ano-ano yung pinagkagamitan. Tapos yung mga beneficiaries, andilim, pikit. On Monday, Wamil testified before the Senate Impeachment Court on the OBP's confidential funds approved in the fourth quarter of 2022 amounting to 125 million. Some of which infamous for being paid out to alleged fake identities. Mga piki po yung beneficiaries. Ang mga pangalan, Mary Grace Piatos. Ito yung pinakang pamoso, pinakang bantog. Tapos, andilim, patiting, among others. Mayroon papikit. Replay ko yung sabi ni, biglang nag-react si Puwa nang ma-mention si Andilim. Kaya pala niya Andilim. Sabi dito, kapunan on recipients of OBP confidential funds. Kaya siguro Andilim, pikit ang mata. Kanya ko pala hindi mabasa, andilim. Kung merong andilim, siguro dahil pikit. Objection, Your Honor. Objection na niya? I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the content of the documents more than what is shown. Your Honor, I'm just reading. It says here. When No, Your counsel Honor, it says andilim. I think you It's know the way my it point, Your sounds, Your Honor. Honor. It's like patiting. That's the way it's spelled. And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Pikit. I was gonna say, kanya siguro madali. May pikit ang mata. Pikit. Exactly, Your Honor, our point, Your Honor.
Counsel for the panel of prosecutors. I think you know what the counsel for the respondent is talking about. Yes. Kindly proceed accordingly. Kaya na niya siguro ang dilim kasi nakapikit. Yun ang mga piki ng mga beneficiaries ni Sara para makubra yung limpak-limpak na salapi. Nakita ninyo kung paano tayo pinagluloko. Tapos, yung defense counsel niya, siyempre, mag-object siya. Objection, Your Honor. Pero alam natin na panluloko itong harap-harapan. No? Tingnan ninyo ang mga recipients. Ilan sa mga recipients ng OBP Confidential Funds? Si Mary Grace Piato, 70,000. Reward, medicines. Hindi man po pwedeng gawin pambili ng medicines at ginamit na reward yung medicines para lang ma-justify yung paggastos. Rinan Piatos, magkapatid siguro yan na mga kaluluwa. Rinan Piatos, mas malaki, 110,000. Information ang binili. Tapos, si Nova Santos, 85,000. Various goods naman ang pinurchase. Ang matindi po itong si Miko Harina, 295,000. Purchase supplies. Janice Marie Revilla, 7,000 information. Pati Ting, 150,000. Bumili ng information din si Sara. Andilim, 50,000 information din ang binili. Alejandro Piquit, 90,000 information din ang binayara. Fiona Biong, 80,000 information din ang binili. Tapos si Sfronio Balsac, 70,000 information din ang binili. Gabriel Bisaya, 70,000 information ang binili. Ang lahat ng yan mga kababayan, walang birth certificate, walang death certificate, walang marriage certificate. At yung mga firma po, ginawa lang ng haros magkasampo katao. Party siya ng more than 1,000 na mga signatures na puro piki ang pumirma, malamang stop lang ni Sara. It was confirmed by the National Bureau of Investigation nang i-examine nila yung mga firma. Payag kayo sa ganun po? In that amount, mga kababayan, ang inubos milyon-milyon. Sabi ko sa inyo, plunder. Bakit yun ang nangyari sa Office of the Vice President and OBP? Kasi po, gawain nila. Ito yung gawain nila sa Davao. Yung pattern ng behavior nila kung paano gastusin yung pera. Payag kayo sa ganon? Sara Duterte should be removed from office. Doon pa lang sa unang diniscuss na article, he should be convicted. 4 na articles of impeachment, mga kababayan, ang kinakarap ni Sara. Kahit isa lang mapatunayan na siya nagkasala, he should be removed and be perpetually disqualified from holding any public office. Yan ang batas eh. In the afternoon, Wamil flagged the non-compliance of the OBP in executing confidential funds, including a financial plan that lacked specific items. Puro violation po yun na-discover. The use of supposed 3-month lump sum in only 11 days without proper itemization. Kita ninyo. And the use of confidential funds outside of allowable circumstances. While the House prosecution was able to wrap up its examination of the OBP's confidential funds, from the fourth quarter of 2022, it has yet to go over the OBP and DepEd's confidential funds for the first to third quarters of 2023. Ang dami pa tayong madidiscovery, mga kababayan, na hindi kaya iyakan yung mga DDA. Ano kayo ngayon? The OBP acquired 125 million in confidential funds per quarter during that period, amounting to 500 million in total. Matindi. Ang hindi po mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, hindi mo mapapagkatiwalaan sa malaking bagay. Diyan ang malinaw po. Hindi ka mapagkakatiwalaan sa 612.5 million na pondo ng bayan, walang rason na pagkatiwalaan ka sa billion of confidential funds. Earlier in his testimony, Wamil explained that confidential funds may only be used for limited purposes and with several documents required for auditing. According to Wamil, confidential funds may only be disbursed for the following purposes. Base sa batas, ganito po. Purchase of information necessary for the formulation and implementation of program, activities in projects relevant to the national security and peace in order. Yan ang dapat ginagastusan ng confidential fund. Rental of transport vehicle related to confidential activity. Rentals and the incidental expenses related to the maintenance of safe houses. To informers, non-employee of concerned government agencies subject to the following condition. Uncovered
prevent illegal activities that pose a clear and present danger to agency, personnel, property, or the facilities and resources under the agency protection, done in coordination with the appropriate law enforcement agencies. Others that may be authorized by GAA or other special laws. Yan ang authorized lang na pwedeng gastusan ng confidential funds. May mga specific lang na dapat ginagastusan. I-replay ko ito sa inyo mga kababayan, assessment ni Terry Ridon, Bicol Saro Party List Representative. Sa nangyari nga, yung assessment niya ng nangyari kahapon. Ito pa, Terry Ridon. Si Mary Grace Piatos at si Nova Santos. Supposedly, sila po ay mga nakatanggap po ng mga reward para sa gamot at para sa iba pong mga goods. No? Maraming napatunayan ngayong araw na ito. Pero nakilala pong muli ng bayan si Mary Grace Piatos at si Nova Santos. Supposedly, sila po ay mga nakatanggap po ng mga reward para sa gamot at para sa iba pong mga goods. No? Pero ano po yung sinabi ng Commission on Audit? Hindi po ito pwedeng paggamitan ng confidential funds sa dalawang bagay. Una, hindi po naipakita na kinailangan po ito pong paggamit ng pera para sa mga confidential activities. Pangalawa, hindi po naipakita ng Office of the Vice President at ng ating pong pangalawang Pangulo kung ano ho yung naging success nito pong mga aktibidad po na ito. Correct. Bilang resulta, ang sabi po mismo ng Commission on Audit proper, pinapasoli ang pangalang Pangulo personal ng 73 million para sa confidential funds po na ito. Bahagi po ito ng 448 million na pinapasoli Plunder po. sa ating pong pangalang Pangulo at sa kanya pong mga tauhan doon sa kabuuan ng confidential funds para sa 2022 at sa 2023. Kaya yun po muna, talagang tuloy-tuloy po yung pong paglalahad ho natin ng testimonya patungkol kay Mary Grace Piatos, patungkol sa lahat po ng naging maling paggamit ng confidential funds sa ilalim po ng ating pangalawang Pangulo, sa ilalim po ng Office of the Vice President. Maraming salamat. Naintindihan na ninyo? Yun, mga kababayan. O, sabi dito, ito man, galing naman po ito kay ni Rene Co, Kabataan Party List Representative. Sabi niya, person siya ng impeachment, yung prosecution team. Spokes Attorney Rene Co, sabi niya, malinaw ang COA guidelines, hindi tugma ang dokumento ng DP. Today, the House impeachment trial prosecution presents Roderick Wamil, former state auditor and its third witness for the misuse of confidential fund. Impeachment trial spokesperson and representative attorney Rene Co stresses the importance of the ongoing probe on the COA reports. Malinaw naman po ang guidelines ng COA. A witness from the ICFO explained thoroughly how confidential funds should be handled. There are rules that an agency should abide in important documents they should submit. Kung ikukumpara sa ebidensya ng paggamit ng CIF ni BP Sara, we can see the discrepancies that raise questions. Una pa lang, nalaman natin na walang acknowledgement receipts. Ang naunang liquidation report ni BP, around 11 months pa ito bago dumating. Kinumply na lang po. Kaya gawa-gawa na lang yung acknowledgement receipt. Sa pagraras nila, kasi di ba nag-imbestiga yung Kongreso, yung Committee on Good Government, nire-require nila na may, asan na yung mga dokumento, yung paggastos nito. Niras nila yung acknowledgement receipts. Kaya ang pumirma po, mga 10 katao lang, gawa-gawa, kung ano-ano lang na lang na naisip na pangalan. Ang ebidensya mga kababayan, na hawak ng prosecution panel, ang may gawa mismo, ang Office of the Vice President. Sila yung gumawa ng ebidensya na mapapako kay Sara Duterte. Pinahamak ni Sara, siyempre instruction niya yon. Gumawa ganyan kayo ng mga komento kasi inanapan tayo ng resibo. Paano niya ma'am? Wala man tayong resibo. Gumawa na lang anya kayo to justify it. Papirmahan ko niya. So yun ang yun ang naging ebidensya laban sa kanya. Sa punot dulo nito, gusto natin na masori at mabot-bot ang lahat ng ebidensya upang masiguro natin na napupunta ang pondo ng taong bayan sa serbisyo ng mamamayan. Pala says, Marcos not involved in Revilla bail approval, sabi ng palasyo. Judiciary na po, nasa kamay ng judiciary.
Kaya huwag ninyong isisi mga critics ng ating administration. Ang pagdidesisyon po yan, hindi po hawak ng Pangulo. Ang judiciary, alam natin na separation of powers, sabi ni Castro. Tandaan po natin, hindi lamang po si dating Senador Bong Revilla na akusado rito. Siya lamang po ang nabigyan ng pagkakataon na makapag-post ng bail for temporary liberty. Yung iba po nasangkot, hindi po nag-grant ng petition for bail. Hindi po natin masasabi na hindi sapat ang naging trabaho ng Office of the Ombudsman at ng mga state prosecutors. Hindi ito gauge para sabihin na hindi sila nagtatrabaho. Hindi po ito po dito nagtatapos dahil petition for bail po lang ito. Maaaring nagkaroon ng edge, pero ayon naman sa Office of the Ombudsman ay may matibay silang mga ebidensya. So ayan na lang po natin ang state prosecutors na gampanan ang kanilang trabaho. Correct. Nasa husgado po, alangan man impluensyahan ng ating Pangulo yung desisyon ng korte. So mali yung ganon. Tama po. Anyway, mga kababayan, maraming salamat sa inyong panonood. Bukas naman po, ako po si Dante Maravillas. Manood kayo sa hearing, impeachment trial ni Sara Duterte. 10 o'clock yata nagsisimula. Bye-bye po. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.